Wow! So, Yapi and Kiso, wala ba kayong gustong i-share? Yung destiny story nyo? share mo na. I am a very goal-oriented person. Hindi ko naman talaga gustong ma-in-love. Kaya lang, isang araw mayroon akong nakilalang lalaki na ginulo lahat ng plano ko. At first, I thought he was the enemy. Hindi dahil ginugulo niya ako, pero dahil ginugulo niya yung isip ko. It was so confusing kasi ayoko nga talaga sanang ma-in-love. Pero parang nagrebelde yung puso ko. Siguro, kaya din kailangan muna maipasamantala yung mga plano ko, yung mga pangarap ko. Kasi at the rubble of my dreams, doon ko makikita yung tadhana ko. Kiso, can we hear the version of your story? Well, hindi po kasi kami dati magkasama. Pero na-transfer ako ng office sa office nila. My purpose before was just to get the promotion. Pero nung nakilala ko siya, nagkaroon ng mas malalim na purpose yung buhay ko. Miss Belle, what I'm talking about is suddenly everything fell into place. Ngayon, alam ko na yung dahilan kung bakit ako nalipat ng office. Pangalawa, kung bakit kailangan ko magtrabaho ng pursigido. At yung pinaka-importante, kung bakit ako kailangan maiwan ng pamilya ko mag-isa dito sa Pilipinas. I just realized na yung pala, hinahanda na ako ng tadhana na nakasulat sa mga bituin na inihahanda ako para sa taong mamahalin ko. Ang galing po nilang magsinungaling, gumawa ng kwento para makuha lang yung project na binigay niyo sa amin. Ang galing. Ang galing. Kami po, pinaghirapan po namin yun. Hindi po kami nagsinungaling, hindi po kami natulog. Ganyan. Anong tara na hindi eh? Sabi mo, sa amin talaga yung project. Sabi mo, chill, sisiyo lang yan, kaya ko yan. Tapos ano to? Ano to? Pahayaan mo naman. Ah, hindi! Hindi ko hayaan! Ayoko na! Mga sinungaling kang lahat, ikaw rin! Tsaka kayo! Pagsisisihan nyo yan! Goodbye, blonde hair! Angel! Ano naman kung hindi natin nakuha? Just leave me alone. Hindi ko alam eh. I'm sorry. I'm sorry. I swear, hindi ko alam na ginagamit niya ako. Okay, I didn't mean to do this to you. Hindi pwede to! Hoy! Kayong dalawa, pwede bang maghanap kayo ng pang-blackmail dun sa mga kutong mag-asawang organics? Seriously, Angel. Just so you know, ha? Ang dami mo na pinapagawa sa'yo. Pati yung workload mo sa amin mo pinapagawa, girl. Ha? Nagre-reklamo ka? Nagre-reklamo? Nagre-reklamo ka? Ha? Gusto mo bang mawalan ng trabaho, Day? Kasi kaya kong gawin miserable yung mga buhay niyo! Gusto niyo? Tanggalin ko kayo sa trabaho, i-make sure ko na lahat ng kamay ang pag-a-applyan nyo, hindi kayo tatanggapin! Ha? Ikaw yung mukhang makalyo. Salo kang papangit dahil kasi sisiguraduhin kong wala kang pambili ng make-up! At ikaw, yung katawan mo, kahit maaagwas yan, mamumulubig at wala ka ng pambili ng pagkain. Kalimutan ko. Ha? Nagreklamo pa ba kayo? Magtrabaho kayo! Bilis! Ay, stick ko yun eh. Miss Yapi? May gusto sana akong ibigay sa'yo.
Eh, matagal ko na nakuha yun, ah. Ang alin? Yung puso mo. Yan! Ay, nako, yung mga corning jokes na yan ang mamimiss ko kapag umalis ka. Pero hindi nga, seryoso kasi. Ito. Consider this as a safe travels gift para sa pag-alis mo papuntang Canada. Nax. Safe travels gift. Siguro bubuksan ko na lang ito pag nasa Canada na ako. And, meron din ako regalo para sa'yo. Yeah. Consider this as a travel gift. Ko naman. Para sa'yo. Ang totoo. Plane ticket? Yapi, I want you to come with me in Canada to meet my family. Nakita ko na yung mga mahalagang tao sa buhay mo. Ngayon naman gusto kong ma-meet mo ang mga mahalagang tao sa buhay ko bukod sa'yo. Seriously. And if you accept this gift, ibig sabihin nun ay girlfriend na kita. Akin na. Akin na. Akin na. If I accept this gift, ibig sabihin, pwede mo na akong ikaw. Deal. Deal. Friend. Pare, no? Hashtag relationship goal. Kaya gawa ka na din ng sarili mo. Ngiting di mapigilan, natulot ng tamis ng samahan. Hindi na